at Nutri-Rice ng Department of Agriculture ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek de Mesa, magandang tanghali po at Happy New Year sa inyo. Hi Ninya, Happy New Year. Magandang tanghali po sa lahat. Asek, sa pagpasok po ng taong ito, inaasahan po ang mas mura at kalidad na bigas mula sa inyong kagawaran. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano pong mga uri ng bigas itong sulit at itong Nutri-Rice at ano po ang pagkakaiba nito? Asek de Mesa? Ay Ninya, ito yung meron tayong ilo-launch ngayong simula ng taon. Ito yung Sulit Rice at Nutri-Rice. Katuwang yung tinatawag natin na Rice for All para sa ating mga kadiwa at sa mga piling pamilihan at istasyon ng tren. Nagsimula na ito sa National Capital Region at ngayong taon ay ipapakalat din natin ito sa ibang bahagi ng bansa. Itong Sulit Rice, nagkakahalaga ito ng 35 to 36 pesos kada kilo at ito yung tinatawag natin na 100% broken na bigas. Maganda pa naman yung quality. Ang kaibahan lang talaga nito ay broken itong bigas na to. Sinubukan na namin itong iluto rito sa opisina at maganda naman yung quality ng bigas na to. Yung Nutri-Rice naman, ito yung in-between natin ng well-milled at saka ng tinatawag natin na brown rice. Marami pang nutrients na natira ito. Ito yung tinatawag din na one pass. Malaki pa yung itira. Kaya ang tinatawag natin itong Nutri-Rice, marami pa itong fiber at vitamins and minerals. At ititinda naman ito sa halagang 37 to 38 pesos per kilo. Tinaasahan natin ngayong January ay mag-start na yung pagbebenta nitong Sulit Rice at Nutri-Rice sa mga kadiwa, sa mga kadiwa centers, mga piling pamilihan at mga estasyon ng tren. Okay, na-mention nyo na po na ito ay inaasahang magiging available na po sa mga kadiwa ng Pangulo stores ang mga bigas po na ito. Kailan po again natin inaasahan ang mga bigas na ito? Tama yun niya, ilulunsad natin ito sa ating mga kadiwa ng Pangulo centers, sa mga pamilihan at saka mga estasyon ng tren. Nagsimula sa buong this month, mag-start tayo. Actually, may pupulong kami ngayong 1 o'clock at didiscuss doon yung implementasyon nga nitong Sulit at Nutri-Rice sa mga susunod na araw. Right. May katanungan po ang ating kasamahan sa media mula po kay Bernadette Reyes ng GMA News. Paano raw po nakakapagbenta ang ilang pamilihan ng 38 pesos na bigas? Saan daw po ito galing at masusustain po ba ito? Yung 38 to 39 na presyo ng Rice for All ay magsisimula na rin ngayong taon na ito. Nagsimula tayo dyan, benta tayo na 45 pesos per kilo, na ibabayan sa 43 at 42 at nito nga bago matapos ang taong 2024 ay naibaba pa yan sa 40 pesos per kilo at ngayon taon na ito, this January, lulunsad naman mas mababa pang presyo between 38 to 39 Ninya. Right, Asek, mula pa rin po kay Bernadette Reyes ng GMA News. Ano ang inaasahang production or harvest at import levels this year? May mga threats po ba tayong nakikita? Sa ngayon ay patuloy pa rin yung La Nina hanggang first quarter at inaasahan ng ating kagawaran na makakabawi yung sektor ng agrikultura ngayong taon at babalik uli hopefully by 20 million metric tons na level yung production natin ng palay ngayong taon. At may huling tanong po si Bernadette Reyes. Umaabot ang presyo ng liempo sa 430 pesos kada kilo. Dahil po ba ito sa ASF o dahil pa rin ba sa holiday season?
Ito pa rin yung patuloy na epekto ng ASF Niña. Bagamat inaasahan natin na magkakaroon na ng pagbaba sa demand ngayong January, February. So mag-expect din tayo ng unting pagbaba. So ano pa rin ito? Dahilan pa rin sa ASF at saka yung patuloy na demand hanggang matapos yung taon. At nabanggit nyo rin po kanina itong tungkol sa 3-pass milling process at 1-pass milling process. Ano po ba ang pagkakaiba nito pagdating sa bigas? Yung single pass ay ibig sabihin isang beses lang dumaan sa milling, sa rice mill, yung palay. At para pumuti kasi yan, bukod doon sa several level na milling, meron pa siyang tinatawag na polishing para sigurado na mas maputi at mawala yung mga darak o yung bran na doon sa nakapalibot sa butil ng bigas. At magkaroon din ng proseso na maibukod yung head rice. So dito talagang isang pass lang siya. So marami pa talagang natitira na fiber doon sa butil ng bigas. Okay. Pagdating naman po sa supply, gaano po kalaki ang dami ng supply nitong dalawang uri ng bigas na ito na Nutri and Sulit at paano po sinisiguro ng DA ang sustainability at long-term availability nito sa mga kadiwa stores? Ninya, medyo napuputol, hindi ko na kasi ko po, pagdating po dito sa supply, gaano po kalaki ang dami ng supply nitong Nutri at Sulit na bigas? At paano sinisiguro ng DA ang sustainability o long-term availability nito sa mga kadiwa stores? Yung sources natin nito niya ay coming parehas sa imported at saka lokal na sources natin. Sa ngayon, ang namamahala ng supply natin ay ang FTI, Food Terminal Incorporated. At marami tayong enough na supply para sa lahat. Okay, sa ngayon, ilang kadiwa ng Pangulo Centers po ang operational sa bansa at ilan pa po ang target na buksan ng mga KNP kiosk ngayong taon? Sa ngayong target natin by March ay magkaroon na tayo ng 700 na kadiwa ng Pangulo Centers at inaasahan natin bago matapos ang 2028 ay nasa 1,500 ang total number ng kadiwa ng Pangulo site sa buong bansa. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan mula sa DA ngayong taon. Ninya, patuloy na makakaasa ang ating mga magsasaka at mangingisda ng dekalidad na serbisyo mula sa kagawaran ng pagsasaka sa pamumuno ng ating kalib, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Muli po ang pagbati ng aming kagawaran ng Manigong Bagong Taon para sa lahat. Salamat po at magandang hapon. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.